Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Hinabol ako ng dalawa habang nagsisigaw sa takot na hintayin ko raw sila. Subalit napahinto ako sa pagtakbo ng isang babae ang biglang humarang sa amin. Nakatayo ito sa gitna ng daan habang nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa akin. Ito yung kasama ng dalawang abwak na kapapatay ko pa lang. Namukhaan ko siya agad dahil sa forma ng kanyang katawan. Ilang segundo itong nakatayo sa daan bago nawala sa paningin namin. Nagulat tuloy ang dalawa sa nangyari. "Saan siya napunta?" Tanong pa ni Lito habang nanginginig sa takot. Samantala si Buboy ay nawarsyak pa sa nangyari at tinablan na rin ang kilabot sa katawan. Halos mapadikit na nga ito sa likod ko habang hindi makatingin sa takot. Ako naman ay kalmado lang at nakafocus ang kamalayan sa paligid. Hinahanap kung saan nagtago ang abwak. Maya-maya pa ay isang mahabang pagsigaw ang aming narinig sa likuran. Nagulat kami ni Buboy nang may humila sa isang paa ni Lito mula sa butas sa ilalim ng lupa. Agad kaming kumilos at tinulungan namin si Lito. Hinawakan naming mabuti ang katawan niya at nakipaghilahan sa abwak. Ngunit sobrang lakas noon na tila kasing lakas ng 5 lalaki. Nakikita namin ang magaspang na kamay na nakahawak kay Lito na pilit siyang hinihila pa ilalim. Halos maputol na ang binti ni Lito dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak ng kamay ng abwak. Napapahiyaw na ito sa sakit. Takot na mahila siya ng aswang dahil baka kainin daw siya nito sa ilalim ng lupa. Nakaisip na ako ng paraan kung paano pahihintuin ang abwak. Pero ang problema ko lang ay hindi ko naman pwedeng bitawan si Lito dahil baka hindi kayanin ni Buboy ang paghila sa kanya. Nag-focus ako sa pag-iisip. Maya-maya ay bigla kong naalala ang ginawa ko kanina. Kaya naghintay muna ako ng ilang segundo bago ko itarak sa lupa ang itak. Noong handa na ako ay hinayaan ko ng mahila ng abwak si Lito. Pagkatapos ay hinawakan kong mabuti ang itak at isang usal lang kataga. Sabay kaagad ko itinarak sa lupa ang itak. Sa tabi mismo ng paanan ni Lito bumaon ang benditadong itak kung saan siguradong nagtatago iyong abwak. Maya-maya pa ay isang ungol ang narinig namin ni Buboy. Pagkatapos tumagos ang itak, yung ungol niya ay napakahaba na may kasamang pag-iyak. Kasunod nito ay biglang humulagpos ang kamay sa binti ni Lito at nakalaya na ito sa pagkakahawak ng aswang. Subalit hindi pa rito nagtapos ang kalbaryo namin dahil matapos makawala ni Lito ay si Buboy naman ang hinila ng abwak. Sa pagkakataong iyon ay nasa ibabaw na ito ng lupa. Tumalon ito palabas ng butas at hinila niya si Buboy papunta sa madilim na kakahuyan. Dahil dito, natakot ako kaya hinabol ko sila hanggang sa maabutan ko si Buboy na umiiyak sa gitna ng kasukalan na basta na lang iniwan ng abwak. Nanginginig ito sa takot nang madatnan ko siyang nakaupo sa madamong bahagi. "Buboy! Buboy! Anong nangyari? Nasaan ang aswang?" Tanong ko pa rito, pero umiyak lang siya ng umiyak kaya hindi ko siya makausap ng matino. Maya-maya ay napatingin ako sa paligid nang makaramdam ako ng maliit na kaluskos sa malapit. May ilang damo na nagsisipaggalawan sa di kalayuan sa amin. Yung estilo ng paggalaw na animoy binubulabog nito, ang presensya niya sa paligid. Tila ba sinusubukan niyang lituhin ako. Palipat-lipat ang mga kaluskos na aking nakikita. Minsan sa mga halaman, tapos sunod naman sa mga dahon ng sanga ng puno. Mabilis at maraming kaluskos ang kanyang ginagawa. Mukhang gusto niyang isipin ko
na may kasama siya sa paligid para matakot ako at mataranta. Pero hindi iyon nangyari dahil halatado ko na ang galawan niya. Hindi naman ako gaanong matalino, subalit sa ginagawa niyang estilo ay madali ko lamang iyong napapansin. May plano na siyang lituhin ako. Sa simula pa lang ay wala talaga siyang balak na saktan si Buboy. Sinadya niya lang dalhin ito sa kakahuyan para masolo ako. Ako talaga ang puntirya niya. Ito ang napili niyang lugar para hindi ko siya agad mapansin dahil sa natatakpan ng mga sanga ng puno ang sinag ng buwan. Ito ang nakita niyang advantage sa akin dahil lamang para sa kanya ang atakihin ako gawa ng dilim ng paligid. Nagzi-zero visibility nga ang liwanag sa madilim na lugar na iyon. Habang patuloy na gumagalaw ang mga halaman sa paligid ko, ay naririnig ko ang sigaw ni Lito na tinatawag ang pangalan namin ni Buboy. Kaya pinatayo ko na si Buboy at sinabing umalis na siya. Ako na ang bahala sa aswang na iyon. Tumalima naman ito agad sa sinabi ko. Sabay tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Lito. Sa pagkakataong iyon ay handa na akong harapin ang abwak. Wala nang sagabal sa pakikipagtuos ko sa kanya. Mukhang alam rin ito na may dala akong proteksyon, kaya nag-aalangan pa itong lumapit. Subalit nagkamali lang din ako ng iniisip. Marahil hindi niya pa alam na may agimat ako, kaya hindi dapat ako maaring magpakakampante. Iginala ko uli ang paningin sa buong paligid matapos makalayo ni Buboy. Hoy! Abwak! Lumabas ka na riyan! Ako ang pakay mo, di ba? Narito na ako, nag-iisa, kaya pwedeng-pwede mo na ako suluhin. Sigaw ko pa sa kawalan. Sandaling naging tahimik ang paligid hanggang sa unti-unting may lumitaw na figura sa bandang sulok ng madilim na puno. Dahan-dahan itong naglakad papalapit sa akin hanggang sa masilayan ko na ang kanyang mukha. Galit ito na nalilisik pa rin ang mga mata. Huminto siya ng mga ilang dipa ang layo sa akin. Nag-alangan siguro dahil sa hawak kong binditadong itak na pahiram sa akin noong tricycle driver. Ba't nyo ba kami ginugulo? Anong naging kasalanan namin sa inyo? Seryosong tanong ko pa sa abwak. Nagbalik ito sa dati niyang anyo kung saan muli kong nasilayan ang natural niyang ganda. Wala kaming pakialam sa mga kasamahan mo. Ikaw talaga ang gusto namin. Ikaw ang gusto namin kainin. Dahil mabango para sa amin ang samyo ng dugo mo. Alam kong may gabay kang nagtatago sa paligid, pero wala siyang magagawa ngayon para iligtas ang buhay mo laban sa mga kamay ko. Wika niya pa sabay humalakhak. Tapos nilahad niya sa akin ang mahahaba at matulis niyang mga kuko. Hindi naman ako natinag sa pananakot niya. Bagkus ay lumapit pa ako sa kanya para simulan na ang plano ko. May naisip na akong paraan para matalo siya. Ngunit hindi ko yun magagawa hanggat hindi ako nakakalapit sa kanya. Nahalata niya ang kilos ko, kaya bigla siyang nawala sa harapan ko. Nagpagala-gala ang mata ko sa paligid, ngunit hindi ko siya makita. Hindi rin ito gumagawa ng kaluskus. Tahimik at payapa na ang kapaligiran. Pinagmasdan ko ng tingin ang lupa sa paligid ko, subalit wala akong nararamdaman na anumang paggalaw ng lupa. Nilibot ko uli ang paningin at nag-concentrate sa paghahanap sa kanya. Masyado na itong mailap sa akin. Nagulat ako nang bigla kong maramdaman ang matulis na bagay na dumaan sa braso ko. Napaluhod ako sa sakit. Napansin kong dumudugo na ang braso ko. Sa bilis ng pangyayari ay hindi ko malang napansin ang pag-atake ng abwak. Ang bilis niyang kumilos, para lang itong hangin na dumaan sa akin. Kung gaano ito kabilis sumulpot, ay ganun rin siya kabilis na nawala. Buwisit naman! Hindi ko makita! Mukhang mahihirapan ako dito ah! Nasaan ka na ba, Agum? Bulong ko pa sa isip, pero isang hiwa muli ang nagpagulat sa akin. Sa kabilang braso naman ako tinamaan. Nagkasugat ito at tumulo ang masaganang dugo pababa sa kamay ko.
kung saan hawak ko ang itak. Dumudulas tuloy ang itak sa kamay ko dahil sa dugo na dumadaloy dito. Inis kong hinanap ang babaeng abwak. Nagsalita siya habang mabilis na nagpapaikot-ikot sa akin. Pero naroon siya sa bahaging matalahib. Kulang pa yan sa ginawa mong pagpatay sa mga kapatid ko. Pagbabayaran mo ngayon ang ginawa mo. Hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Galit na wika pa ng abwak. Dahil dito, medyo tinablan na ako ng takot sa dibdib. Ang kaninang tapang na namumuo sa loob ko ay nawala na parang bula. Malakas ang aswang at napakaliksi nito. Marahil ito na siguro ang pinakamalakas sa lahi ng mga abwak na nakaengkwentro ko. Sa wari ko'y mukhang hindi pa sapat ang aking lakas para tumalo ng isang aswang. Napakabata ko pa talaga at wala akong karanasan o ensayo sa kahit anong pakikipaglaban. Kaya wala rin akong kakayahan para tapusin ang laban ko sa aswang na iyon. Imbis na makipaglaban ay tumakbo na lang ako ng mabilis para makalayo sa aswang. Ngunit hinabol niya ako hanggang sa makarating kami sa isang talon. Huminto ako sa isang malaking bato malapit sa umaagos na batis. Napalingon ako sa likuran pero hindi ko makita ang abwak. Naglaho na naman ito sa paningin ko nang hindi man lang nag-iiwan ng bakas sa paligid. Nagulat ako nang isang boses ang narinig kong nagsalita sa magulo kong isipan. Boses ito ng babae na tila pamilyar sa akin. Emong, huwag kang matakot. Ako ito, si Amaya. Makinig kang mabuti sa akin. Dahil nasa ibabaw mo na ngayon ang buwan, kaya nagtatago na ang abwak sa ilalim ng lupa. Papalapit na siya sa iyo, kaya maghanda ka. Ibaon mo ang itak sa harapan mo sa bilang na 5 segundo. Wika pa ni Amaya. Salamat naman at dumating siya para tulungan ako. Hindi katulad ni Agum na kung kailan kailangan ko ay saka hindi ko ito mahagilap. Dumudulas pa rin sa kamay ko ang itak, kaya hinawakan ko itong mabuti at naghanda sa pagtarak dito. Dahil nga nasa labas na ako ng kakahuyan, kaya nakikita ko na ang paligid. Naging maluwag na sa paningin ko ang buong palibot. Tulad nga ng sinabi ni Amaya, ay nagbilang ako ng 5 segundo bago ko ibinaon sa lupa ang itak. Kaya gano'n na nga ang ginawa ko. Pagkatapos ay mabilis kong itinarak ang binditadong itak sa lupa. Narinig kong umungol ang aswang sa ilalim at kasunod na naghukay sa lupa. Lumikha ito ng butas. Nakita ko ang ginawa niyang espasyo sa lupa at sa wari ko'y humigit kumulang 10 talampakan rin ang nahuhukay nito. Kasabay ng pagdanak ng dugo ay lumitaw ang magagaspang na mga kamay ng dugo ang abwak. Naghihingalo ito na nakatingin sa akin. May tama ito sa bato kaya hindi ito masyadong makagalaw. Ngunit sa huling sandali ng kanyang buhay ay nakuha niya pang magsalita bago pumikit ang mapupula niyang mga mata. Patawad. Nabigla ako sa sinabi niya at hindi agad nakapag-react. Para akong tuod na nanigas sa kinakatayuan ko hanggang sa hindi ko na nga namalayan na tumulo na pala ang mga luha ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ako umiiyak. Hanggang sa na-realize ko na marahil ay hindi rin kagustuhan ng abwak ang ginagawa niyang pagpatay. Naimpluwensyahan lang siya na gumawa ng masama dahil nga nasa panig sila ng kadiliman. At nakabaon na sa pagkatao nila na kailangan talaga nilang pumatay ng mga inosente para mabuhay. Maaaring hindi rin nila mapigilan ang kanilang sarili dahil sa pagkauhaw sa laman at dugo ng tao. Ewan ko ba sa sarili ko, pero matapos ang engkwentrong iyon ay naisip kong hindi lahat ng mga aswang ay masasama kagaya ni Aling Sonia. May mga mabubuti din sa kanila at ang iba ay nagpipigil talaga ng kanilang damdamin na pumatay ng inosenteng tao. Matapos nga ang pangyayari ay inalayan ko ng dasal ang bangkay ng babaeng abwak
Tinabunan ko ng lupa yung butas na hinukay niya at doon ko na rin siya mismo inilibing. Pati na ang mga kapatid niya ay inilipat ko sa ibang lugar at binigyan ng maayos na libing. Nagtataka nga ako sa liit ng katawan ko ay nagawa ko pang ilipat ang mga bangkay noong mga abwa. Pero naisip ko, maaaring dahil iyon sa suot ko na tres pico dignum. Ang itak lang ang ginamit ko sa paghuhukay, kaya naging marumi talaga ang itsura noon. Sinabi ko na lang sa sarili ko na pagka-uwi ko ng bahay ay lilinisan ko iyong mabuti para hindi naman magalit ang tricycle driver na nagpahiram noon sa akin. Maswerte nga lang ako dahil sa akin niya ipinagkatiwala yung kanyang benditadong itak. Kung hindi dahil dito, malamang isa na rin ako sa naging biktima ng mga abwak. Pagdating ko sa court ay naabutan ko pang nagkukumpulan ang mga tao na lahat ay nagkakagulo sa loob at labas ng court. Naghahanda na rin sa rescue operation ang mga tanod ni Mang Berto nang matigilan sila nung makita akong buhay na nakauwi. Nilapitan ako agad ng mga tao at kinumusta ang kalagayan ko. Pero sinabi ko na okay lang ako at huwag silang mag-alala dahil ayos lang naman talaga ako. May kaunting gasgas lang. Simula nga noon ay naging bulong-bulungan na ang nangyari at mabilis na kumalat ang balita na pag-atake ng mga abwak sa barangay nila Buboy. Naging malaking issue ito noon pero sadyang matalino nga lang si Mang Berto dahil hindi niya hinayaang kumalat pa ng tuluyan ang balita. Ayaw niyang magdulot ito ng takot sa marami kaya pinalabas niyang gawa-gawa lang ng mga bata ang nangyari pagsalakay ng mga aswang. Nakumbinsi niya agad ang tatay ko na pasinungalingan ko ang nangyari para hindi na lumala ang lahat. Natatakot siguro siya na maging sanhi ito ng kanyang pagkatalo sa nalalapit na eleksyon. Ayaw niyang ipamukha sa kanya ng mga tao na wala siyang kwentang barangay kapitan at hindi niya nagawang maprotektahan ang baluarte nila. Alam niyo naman sa mundo ng politika, gagawa ng maruruming taktika ang kalaban para lang ibagsak ka. Pero sa kabilang banda, naging mabuti na rin yun para sa side ko. Dahil hindi na magkakaideya pa ang mga tao na hanapin ang mga bangkay ng tatlong magkakapatid na abwak. Ayaw ko ring magulo ang pamamahinga nila dahil lang sa nakapatay ako ng isa sa maalamat na uri ng aswang. Pagka-uwi sa bahay ay hindi namin pinag-usapan ni tatay ang tungkol sa nangyari. Siguradong magtatalak na naman si nanay kapag nalaman niya ang bagay na iyon. Maging ang ama ni Lito ay nangako rin kay Mang Berto na isisikreto ang nangyari. Kaya maliban sa mga gabay ko, kami lang na pamilya ang nakakaalam ng buong pangyayari ng gabing iyon. Naging malabangungot na alaala na lamang iyon sa amin ni Lito at Buboy. Lumipas pa ang 2 araw, nagtataka ako dahil hindi na muli pang dumaan sa amin iyong tricycle driver na nagpahiram sa akin noong benditadong itak. Hanggang sa lumipas ang linggo, buwan, ay hindi na talaga ito nagpakita. Hindi ko alam kung bakit pero naging palaisipan iyon sa akin ni hindi ko rin nga alam kung patuloy pa ba itong namamasada. Sayang lang dahil hindi man ako nakapagpasalamat sa kanya ng personal at nalaman ang tunay niyang pangalan. Ang ginawa ko na lang ay itinago ko ang benditadong itak sa baul na sinilyuhan ko ng orasyon. Tapos isiniksik ko sa ilalim ng kama ang baul para hindi mapansin ni nanay. Nilalabas ko lang ito kapag kinakailangan ng gamitin laban sa kasamaan. Hindi ko ito ginagamit sa pagkatay ng kung ano-ano o pamumutol ng halaman. Iningatan ko ito ng ilang taon at hanggang ngayon ay nandito pa rin sa akin ang itak na sinasabi ko. Naging malaking souvenir ito para sa akin dahil dito ko naengkwentro ang kauna-unahang abwak sa buhay ko. Sa paglipas ng mga araw ay naging normal na uli ang takbo ng buhay naming tatlo ni Buboy at Lito. Unti-unti na nilang nakakalimutan ang nangyari
hanggang sa panaka-naka na lang itong napag-uusapan tuwing nagagawi sa kababalaghan ang topic. Sa kabilang banda naman ay naging maayos rin ang kalagayan ni Glenda. Pumapasok na ito sa eskwelahan dahil nawala na ang mga paltos at pamamantal sa kanyang balat. Naghilom na ang kanyang mga sugat at simula noon ay hindi na siya nakaramdam pa ng paghihirap. Naging malaking peklat na lang ito sa katawan niya sa patuloy na paglipas ng panahon. Totoo nga ang balitang ang makukulam ang natagpuang patay sa sunog na nangyari sa loob ng kanyang pamamahay. Dahil dito, naging abot langit ang saya ko dahil bumalik na sa ganda ay sa normal na buhay pala ang buhay ni Glenda. Kuminis na ang balat niya dahil sa mga gamot na ipinapahid niya sa katawan. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari nung gabing iyon. Subalit simula sa araw na iyon ay hindi na naging balita sa amin ang patayang nagaganap sa lansangan. Marahil ay kinalimutan na ni Aling Sonia ang kanyang pagiging aswang matapos makapaghiganti. Pero ayon pa sa sinasabi ni Agum ay hindi raw siya totally na aswang. Ang siste ay baka nahawa lang daw ito ng pagkaaswang dahil hindi naman siya pumapatay ng mga inosenteng tao. Siguro may napuntahan lang siyang isang lugar na usong-uso ang pangyayanggaw. Taga-Siquijor daw kasi ang pamilya ni Aling Sonia, kaya malamang doon din siya sa bahagi ng probinsyang iyon nahawa. Ayoko din siraan ang lugar pero iyon lang naman ang sabi. Basta ang mahalaga ay naging tahimik na rin ang lugar namin. Wala nang balitang patayan ng dahil lamang sa mga aswang. Ang uso dito sa kasalukuyan ay ang modernong mga aswang, yung maliligalig ang mga mata at madalas ngumingiwi. Alam niyo na siguro kung sino sila. Makalipas nga ang isang buwan, naging ganun pa rin ang sistema ng pag-aaral ko. Same routine lang kumbaga. Magigising sa talak ni nanay at minsan babangon ng late sa umaga. Pero isang araw ay naging mas exciting ang umagang iyon sa akin dahil sa malapit nang magtapos ang school year namin at nagpaplano na ang ilan na magbakasyon sa kanilang mga probinsya. Pero syempre, probinsya na itong sa amin kaya hindi ko na kailangan magpunta pa sa ibang lugar para mag-unwind at mag-relax. Ngunit habang nasa loob kami ng klase at walang teacher, ay niyaya kami ng isa naming kaklase na si Roho na magbakasyon daw sa lugar nila. Nasa Bohol lang ito pero hindi ko nababanggitin ang pangalan para maging safe pa rin ang lugar. Pero kung magbibigay ako ng clue, ay nasa part ito kung saan malapit sa Chocolate Hills. Mga ilang kilometro o oras lang siguro ang pagitan. So yun na nga, habang niyayaya kami ni Roho ay napapaisip din ako kaunti. Masaya siguro sa lugar nila kasi ang yabang nitong magsalita. Kesyo marami daw ang dumarayo roon. Tapos yung tanawin doon ay hindi mo makakalimutan dahil sa sobrang ganda raw. Pero ako naman si Loco na mahilig talaga sa magaganda. Ibig ko sabihin yung lugar. Kaya nakikinig ako ng tahimik kay Roho. Ikinuwento niya sa amin ang probinsya nila, kung ano ang mga kinakain niya doon at mga tipikal na ginagawa tuwing umaga hanggang sa magdapit hapon. Uy, totoo ba yung sinasabi mo? Baka naman, kalokohan mo lang yan. Nakataas na kilay na pagtatanong pa ni Lito. Oo, tol. Totoo ang sinasabi ko. Ba't di kayo sumama nang malaman nyo? Paghahamon pa ni Roho sa amin. Ako naman ay nagdadalawang isip pa kung kakagat ba ako sa inaalok ni Roho. Medyo alanganin ako kasi ang problema ko talaga ay si nanay. Pero dahil nga naisip ko ang talak ni nanay tuwing umaga, lalo pat wala akong gagawin sa 2 buwang bakasyon, ay napag-isip-isip ko rin na sumama na lang kaya ako kay Roho. Mas magiging maganda siguro ang bakasyon ko kapag nagpunta ako sa ibang lugar.
Kaya naman sinabi ko kay Roho na sasama ako. Uy, seryoso ka ba dyan, Emong? Paano ang nanay mo? Siguradong hindi papayag yun. Kahit maglupasay ka pa ng iyak sa lupa. Gulat na sabat naman ni Lito nang magdesisyon akong sumama. Oo, tama. Takot nga ako kay Aling Maricel eh. Kaya hindi ako dumadalaw sa inyo. Sang-ayon pa na wika ni Buboy. Oo nga naman, Emong. Tama sila. Kabisado ko rin ang nanay mo. Baka hindi rin talaga pumayag yun. Saad naman ni Roho. Anak ng 3 baka kayo, no? Panira kayo masyado. Tsaka ikaw naman, Roho. Niyaya mo pa ako. Alam mo naman palang hindi ako papayagan. Masungit na wika ko pa kay Roho. Ano ka ba naman, Emong? Sinusubukan ko lang naman. Tsaka, iniinggit na rin kita. Baka maingganyo kayong sumama. O di ba? Katwira naman sa akin ang loko. Dahil dito, nag-isip ako ng paraan kung paano mapapapayag si nanay na sumama ako. Subalit hindi rin madali para sa akin ang iwan si nanay dahil ako lang naman ang katulong niya sa mga gawaing bahay tuwing wala si tatay. Pero naisip ko rin na minsan ay kailangan ko rin magsaya sa buhay. Pero sa puntong iyon naman ay parang naging makasarili ako dahil mas iniisip ko ang sarili ko kaysa sa mga magulang ko. Subalit noong araw na iyon, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Parang may mga boses na nagsasabi sa akin na magpunta sa probinsya ni Roho. Ngunit hindi ko sukat akalain na dito ko pala mararanasang makaharap ang iba pang uri ng mga halimaw. Ilang maalamat na nilalang kung saan sa mga kakahuyan mo lang matatagpuan. Isa na rito ang tinatawag nilang tambaluslos. Ayon sa mga sabi-sabi ay napakapangit raw ng anyo nito, as in masusuka ka sa itsura nila kapag nakita mo. Pero batay sa experience ko sa kanya, ay mas pangit pa siya sa pangit kung susumahin ang hilatya ng pagbumukha niya. Nung una ko nga iyong makita ay natakot talaga ako dahil ang itsura niya ay parang pinagsamang mukhang impakto at demonyo. Sobrang nakakatakot talaga. May mapupula itong mga mata, matatalas na mga ngipin at mahahabang mga tenga. Hindi mo rin matitiis ang amoy niya dahil kasing baho ito ng amoy ng nabubulok na aso. Tapos meron siyang sandata na medyo pamilyar na sa iba. Isang malaking talong na mga nasa ilang metro din siguro ang haba na kapag hinambalos ka ay siguradong patay ka rin. Pero seryoso, may ganun talaga siya kalaking batuta na maaari pang humaba na siya namang ginagamit niya upang igapos sa biktima. Mistula itong ahas na pupulupot sa iyong katawan at kapag nagsisigaw ka ay kakalsuhan niya ang bibig mo gamit ang kanyang alam mo na para hindi ka makasigaw hanggang sa iyon na ang maging sanhi ng iyong kamatayan. Kahit nga siguro sa kasalukuyan makikita pa rin ang rebulto niya sa mga fiesta sa probinsya, lalo na sa parte ng Kabisayaan, kasi dito talaga nagmula ang mythical creature na ito. Kahit sa lugar namin ay isang alamat nga ang turing namin dito. Matapos ang pag-uusap, pinag-isipan kong mabuti ang pag-imbita sa akin ni Roho na sumama sa probinsya nila. Kalaunan nga ay nagdesisyon talaga ako na sumama sa kanya. Tutal wala rin naman akong gagawin, kaya nagulat sa akin si Roho, lalo na si Buboy at Lito. Hindi sila makapaniwala na sasama ako sa probinsya nila Roho. Pero nagulat din ako nang maisipan ring sumama ng dalawa upang kumpleto raw kami at magkakasama sa bakasyon. Kaya naman tuwang-tuwa si Roho dahil hindi raw siya maboboring pagka-uwi niya sa kanila. Ewan ko ba kung bakit niya nasabi iyon. Nabanggit niya naman na masaya doon. Naisip ko na lang na baka siguro mag-isa lang siya kaya hindi niya masyadong ma-enjoy ang bakasyon sa lugar nila. Pagka-uwi namin galing eskwela ay sinubukan kong magpaalam kay nanay. Nataon naman na nasa bahay na si tatay, kaya nalaman rin niya ang balak ko. Pero as usual,
Ganun pa rin ang resulta. Hindi pumayag si nanay. Kahit anong dahilang sabihin ko ay hindi ito sumasang-ayon sa balak ko. Muntik pa nga akong paluin ng sandok. Buti na lang at nakaiwas ako kaagad at napatago sa likuran ni tatay. Diyos ko naman, Emong, hanggang kailan ka ba titigil sa mga kalokohan mong yan? Alam mo namang napakaraming gawain dito sa bahay, tapos gusto mo pang magbakasyon ng matagal? Sino nang tutulong sa akin magbenta ng mga kandila pagdating ng mahal na araw? Ani pa ni nanay. Nay naman hindi naman po kalokohan ang gagawin ko. Magbabakasyon lang ako sa probinsya nila Rojo. Tsaka, hindi nyo rin naman ako isasama sa pagtitinda. Dahil iisipin nyo, lagi ko kayong kinukupitan. Kahit hindi naman. Sagot ko pa kay nanay habang nakatago sa likod ni tatay. Aba, sumasagot ka na ha? Hoy Victor, kausapin mo kaya ang anak mo? Siguradong mapapahamak lang yan sa pinagagawa niyang kalokohan. Sambit pa ni nanay. Kalma ka lang Maricel. Ba't di mo nalang pagbigyan ng bata? Minsan lang naman humiling sa'yo Tsaka, sandali lang naman yung bakasyon nila, di ba? Hindi magtatagal, uuwi din yan. Saan pa ni tatay? Naku! Kakampihan mo na naman yan, kaya lumalaki na ang ulo niyan dahil sa pangungonsinti mo. Basta, hindi ako papayag. Matigas na sabi pa ni nanay. Napayuko ako at nalungkot. Pero mukhang napansin iyon ni tatay, kaya tumayo ito at sinubukang lambingin si nanay. Huwag mo nga akong hawakan, kinikilabutan ako sa estilo mong yan Dali-dali inalis ni nanay sa balikat niya ang mapaglambing na mga kamay ni tatay. Sige na mahal, pumayag ka na. Hindi ka ba naaawa kay Emong? Palagi ka na lang mahigpit sa kanya. Minsan, habaan mo naman ang pasensya mo sa anak natin. Kaya lumalayo na ang loob niyan sa'yo dahil lagi ka nalang ganyan. Wika pa ni tatay, kaya natigilan naman si nanay. Ilang segundo itong natahimik at hindi nagsasalita. Ako naman ay umupo na lang muna sa lamesa at kunyaring maamong tupa na nagpapaawa. Napansin kong tinitignan ako ni nanay pero umiwas ako ng tingin dahil napansin kong nanlilisik na naman ang mga mata niya sa akin. Hoy, Emong! Mga ilang araw ka ba doon sa probinsya ng kaklase mo? Diretsyong tanong pa ni nanay. 3 linggo po. Maiksing sagot ko pa. Ano? 3 linggo? Abay, pinagluluko mo talaga akong bata ka ha? Ang tagal-tagal noon. Galit na singhal pa ni nanay. Hindi ko po kayo niloloko, nay. Totoo po yan. Gusto nyo, tanungin nyo pa yung nanay ni Rojo Totoo po ang sinasabi ko. Sagot ko pa sa kanya. Napansin kong napabuntong hininga si nanay. Isa lang ang ibig sabihin noon. Tiyak pinag-iisipan niya kung papayagan ba ako. Oo na, sige na. Basta sisiguraduhin mo lang Emong na uuwi ka kaagad bago pa matapos ang bakasyon. Kung hindi, lagot ka talaga sa akin. Makikita mo uli kung paano sasayaw sa katawan mo itong walis. Banta pa ni nanay sa akin, pero imbis na matakot ay natuwa pa ako dahil pumayag na rin sa wakas si nanay. Nag-thumbs up naman ang palihim sa akin si tatay, kaya bahagya na lang akong natawa. Nagpapasalamat ako kay tatay sapagkat andyan siya palagi para suportahan ako sa mga gusto kong gawin sa buhay. Kaya hindi ko makakalimutan ang kabutihang ipinapakita sa akin ni tatay. Napakabait niya palagi sa akin at kahit kailan hindi niya ako napagbuhatan ng kamay. Siya talaga ang pinaka-the best na tatay sa buong mundo. Sa sobrang tuwa ko ay binigyan ko ng maraming saging ang alaga kong Sigbin na naglilikot na naman sa ilalim ng lamesa. Pero batok lang ang inabot ko kay nanay dahil bakit daw ako nagsasayang ng pagkain. Pero noong silipin niya naman yung saging na inihagis ko ay hindi niya naman nakita. Kinabukasan nga ay pinaalam ko kaagad sa mga kaibigan ko ang magandang balita. Halos hindi sila makapaniwala na pinayagan ako ni nanay na sumama sa isang matagal na bakasyon. Akala nga nila ay wala rin akong mapapala at nagbibiro lang ako. Ngunit natuwa sila sa magandang balita na sinabi ko.
Ito pa lang daw ang unang beses na sinang-ayunan ako ni nanay. Pero sabi ko naman na dahil iyon sa tulong ni tatay, kaya napapayag ko si nanay. Pati nga ako ay hindi rin makapaniwala. Kaya sa labis na tuwa ay nasabi kong ililibre ko sila ng merienda sa recess namin. Hanggang turon lang ang inabot ng budget ko. Kaya inilibre ko sila ng turon at buko juice sa kantin. Busog na ang butsi ng mga loko maliban kay Buboy dahil gusto pa yatang dumagdag dahil bitin pa sa libre ko. Ikaw Lito, pumayag rin ba ang nanay mo? Tanong pa ni Rojo kay Lito. Kaya napatingin kami ni Buboy sa kanya. Kasi kukumbinsihin ko pa yun. Pero wag kayong mag-alala, papayag din yung sigurado. Taas noo na sagot pa ni Lito. Ikaw naman Buboy, pumayag din ba mga magulang mo? Tanong naman ni Rojo kay Buboy. Oo naman, syempre papayag yun. Si Papang pa ba? Naku, kahit mamundok pa nga ako ng 1 linggo hindi magrereklamo yun. Tugon pa ng matakaw na si Buboy. Nauna naman ang yabang ng mukong na to. Hoy Buboy, huwag puro katakawan ang atupagin mo doon ha. Baka magsawa sa'yo ang mga magulang ni Rojo, tapos ipatapon ka sa ilog. Sabihin masyado kang malakas kumain. Biro pa namin kay Buboy kaya napakamot na lang ito ng ulo. Nagtawanan na lang tuloy sina Lito at Rojo sa biro ko. Grabe ka naman sa akin, Emong. Lagi mo na lang talaga pinagdidiskitahan ang lakas ng kain ko. Sumabat naman si Rojo. Oo nga, Emong. Maawa ka naman sa katabaan niya. Hirap na nga humingay sa laki ng tiyan. Sabi ko naman, naku, ikaw naman. Nagbibiro lang ako. Tugon ko pa at nagtawanan na kaming 4. Malapit nang matapos ang recess pero nilibre pa kami ni Rojo. Mas gumanda daw kasi ang araw niya. 4 na turon din ang binili niya sa amin at 4 din na panulak. Habang kumakain ay nagkikwentuhan uli kami nang biglang dumaan sa pwesto namin si Glenda. Kasama ang mga kaklase namin. Nakasuot ito ng kulay pink na jacket at nakapunitil ang buhok, kaya litaw na litaw ang ganda niya sa simpleng forma. Binati ito ni Rojo at Buboy, ngunit sa kasamaang palad ay hindi malang niya ito tinapunan ng tingin. Ni isang ngiti ay wala, di tulad dati na nagagawa niya pa kaming pansinin. Naglakad sila papasok sa kantin at bumili ng makakain. Hinayaan ko na lang, baka masama pa rin ang loob niya sa akin. Pero kahit na ganun, masaya ako dahil nakikita ko pa rin siya at nasisilayan ang maganda niyang mukha. Ayos lang kahit nagbago na ang trato niya sa akin. At least naging maayos naman ang kalagayan niya, kaya malaki na rin ang pasasalamat ko. Gayunpaman, hindi pa rin maikakaila ang lungkot ko na siya namang napansin ng mga kasama ko. Habang nakanakaw tingin ako kay Glenda. Hindi pa rin ba kayo nag-uusap? Tanong pa sa akin ni Lito habang tulalang nakatitig ako kay Glenda. Ha? Hindi pa Maiksing sagot ko pa. Ba't di mo kasi kausapin para malaman mo kung galit ba talaga siya sa'yo? Mungkahi pa ni Lito. Nagbibiro ka ba? Paano ko naman kakausapin ang taong hindi nga ako pinapansin? Litaniya ko pa sa kanya. Susubukan mo lang naman para malaman mo kung galit ba talaga sa sayo. Natigilan naman ako. May punto din kasi siya. Kaya isinaalang-alang ko na lang din ang kanyang sinabi. Subalit mahirap pa rin gawin ito. Lalo na sa isang taong di ka naman kikibuin kahit anong gawin mo. Saka na siguro kapag tinitignan niya na ako sa mga mata. Mahirap na kasing pilitin ang tao na walang interes na kausapin ka. Malumanay naturan ko pa. Sige, ikaw bahala. Pero pag-isipan mo mabuti ang sinasabi ko. Hindi mo malalaman ang diferensya ng isang bagay kung hindi mo titignan o tatanungin. Makahulog ang sabi pa ni Lito. Natutuwa ako dahil paminsan-minsan ay nagiging matalinghaga rin ang loko. Pero ito ang nagustuhan ko sa kanya. Dahil palagi siyang totoo sa akin, kaya ni minsan hindi niya ako binigo
at napakabuti niya ring kaibigan. Pagkatapos namin kumain ay pumasok na uli kami sa classroom. Simpleng lecture lang ang diniskas na aming maestra. Dahil nga patapos na ang 4th grading at malapit nang magtapos ang klase. Hanggang sa mabilis na umikot ang oras at nag-uwian na rin kami. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 15. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.